wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesex orgies kayo? Totoo ba ito? Totoo bang nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa? Pagkatapos mga witchcraft sa India at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo. Bakit? Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala naman. Isiniwalat umano ng Kingdom of Jesus Christ leader, na si Pastor Apollo Kibuloy, na may mga katiwaliang ginagawa ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos, at First Lady, Liza Araneta Marcos, sa loob mismo ng Malacanang. Ito ay ang paghit-hit raw ng droga, habang isinasagawa ang kahalayan. Kabilang na rin sa ibinulgar ni Kibuloy, ay ang pangkukulam raw umano ng pamilya Marcos, kay Kibuloy, Vice President Sara Duterte, at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isiniwalat rin nito, na ginagamitan daw sila ng mga manyika, o voodoo dolls, na isa sa karaniwang ginagamit ng mga mangkukulam, laban sa kanilang biktima, o tao na nais nilang ikulam. Komento pa ng iba, na posibleng ito rin ang ginagawa nila sa pamilya ni Chris Aquino, kung kaya't nagkakaroon ito ng mga di pangkaraniwang sakit, na wala ng lunas. Kung matatandaan kasi, ay nagkaroon ng matinding alitan, sa pamilya ng mga Marcos at Aquino, at posibleng totoo raw ang sinasabi ni Kibuloy, patungkol sa kulam isyo ng mga Marcos. Samantala, ipinagtanggol naman si Kibuloy ni Attorney Salvador Panelo, kaugnay sa ginawa ni Senador Risa Hontiveros, kay Kibuloy. Sinabi ng abogado, na irespeto naman sana ni Hontiveros si Kibuloy, buti naman daw sana kung magaling si Hontiveros, kaso raw ay hindi. Narito at panoorin po natin ang kanilang maaanghang na salita, laban kay Senador Risa Hontiveros. And that is not the forum, that is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman, kaya dapat mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon, at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis, nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po ikaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman ho siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Na si dating Pangulong Duterte dun sa naganap na Senate hearing. Totoo naman yun kabulastugan naman talaga yung aligasyon niya. Sabi ko nga nung isang programa natin sako-sako doon ng mga baril. Bigat-bigat ng baril. Doon sa chopper niya, 4 lang ako pwede sumakay doon Yun lang ang weight na pwede. Dadagdagan mo pa ng mga baril. Tama rin yung sinasabi niya. Saan mo kukuha ng baril yun? Religious leader lang ito. Marami ito, puro dasal. Siguro, sakong dasal, ibigay mo. O kaya, motorsiklo. Pwede pa. Pero hindi mo sasakay sa helicopter. Pero alam mo, Attorney Sal, sinasabi ng witness dun sa
sa bundok, diba? Sa Glory Mountain kung tawagin namin. Doon daw sila nagbibigay ng mga baril. Tapos, have you been there, Attorney Sal? Many times over. Kung makikita mo sako-sako doon, yung mga bulaklak na tinatanim doon, Attorney Sal, para pagandahin yung lugar. Baril, wala kang makikita doon. Mga halaman pwede. At saka magagaan yun. Kung yun ibibigay kay Presidente Duterte. Pero wala ako nakita ng halaman doon sa kanyang bahay. So hindi rin halaman yun. Do you see this as a desperate move, Attorney Sal, sa mga kalaban ng mga Duterte? You have mentioned yesterday that Pastor Apollo is a collateral damage, no, doon sa mga gustong sumira sa mga Duterte, nadadamay si Pastor. Pero, Attorney Sal, on the other side, nakikita tuloy ng taong bayan natin, anong meron sa mga Duterte at kay Pastor? And why are these people, Attorney Sal, ay nagsasama-sama, to destroy and taint Pastor Apollo C. Quiboloy and the Dutertes? Kasi yung dalawang yan, may kanya-kanyang following yan. May huge following yan So you have to destroy it. Kaya sabi ko nga, yung mga critics, pati na yung mga kalyado ni Presidente Marcos Jr., hindi si Presidente Marcos Jr., yung mga kalyado ng gumagawa ng lahat ng mga kawalangian and tinkering and messing up with the Constitution. Di ba sabi ko, do not tempt the gods of destiny. I will add another thing to that. Not only the gods of destiny, do not tempt people's patience. Do not tempt the people's tolerance sapagkat may hangganan po yan. Tama. Lahat may hangganan, Attorney Sal, no? Pati pasensya ng taong bayan. Pero, yun nga hanggang saan kaya matolerate natin yung mga kababayan. Sana'y meron hangkas. Kalokohan nyo. Attorney Sal, mayroong mga bagong patakaran sa pagsasagawa ng mga committee hearings sa Senado, particular na sa pagdalo ng mga inibitang resource person. Kinakailangan kilalanin at igalang ang mga karapatan ng mga resource person o mga saksi na ayaw dumalo sa mga pagdinig tulad ng mga ginawa ni dating Socio-Economic Planning Secretary Romulo Neri na sinang-ayunan din ng Korte Suprema. Ang panawagan ni Neri na karapatan niyang tanggihan ang pagsagot sa mga tanong na itatanong sa isang congressional inquiry, kaya klaro ang desisyon ng pinakamataas na hukuman na kinakailangan igalang ng Senado ang karapatan ng mga resource person kung sino man ang iniimbitahan nilang magsalita doon. Sinong Neri yan? Romy? Who's Neri? Who's Neri saying? The Neri, matagal na to yung Neri case, lagi mo na-mention ni Senator Si Romy Neri siguro yan. Anyway, alam po, you don't even have to put rules on that. Kasi that's basic. Basic right. Hindi lang right ha. Inimbitahan mo, bisita mo ba't mo pinapastos? Hindi ba, pag nag-imbita tayo ng bisita sa bahay natin, lahat ng courtesy, lahat ng accommodation binibigay natin. Tapos iimbitahan mo. At tandaan po ninyo, kaya kayo naimbitahan para matulungan sila, maliwanagan sila on particular issues and subject matter. Pagkatapos babastusin mo, binubuli mo, nagmamayabang ka, buti sana kung magaling ka. Hindi naman. Attorney Sal, the Malacanang Press was able to ask him na, his side, his reaction dun sa naging pahayag ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Tama ho yung sinasabi niya na ibigay ng side. But, Mr. President, that is not the forum. That is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Quiboloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. That is not the forum. That is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Quiboloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon, at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi.
So bakit siya pupunta ron? Doon naman ho sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po ikaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman ho siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Yun ang nakikita ko. Tama ka, Teresa. It's not a proper forum eh. At saka, on the side of Pastor Attorney Sal, on his side to explain on the allegations being hurled against him, Attorney Sal, Pastor Apollo was able to explain in many instances dito sa SMNI, every time meron siya mga live programs. Pero dahil sa iniipit siya ngayon ng gobyerno, ng Estados Unidos, at maging ng gobyerno natin, Attorney Sal, hindi na nakakapag-live ng program si Pastor. And kaya nga, pero despite that, Attorney Sal, sumasagot pa rin sa Pastor. Meron pa rin siya mga audio statement na nilalabas at naipapalabas pa rin natin dito sa SMNI at pag ng ibang network at naisasagot pa rin naman ni Pastor ang kanyang side. Pero gaya ng sinasabi ni Pastor, korte, yun ang hamon niya. Sa korte niya sasagutin. And given that, Attorney Sal, yung mga nagbibigay ng mga false statement against Pastor, pinasura na ng korte. Ng persecution pa lang, Attorney Sal, yung mga kaso against him. At inuulit-ulit nila sa Senado. In other words, yung pong akusasyon ng mga testigo niya sa Senado, ang sabi ng piskal na nag-iimbestiga, walang probable cause, kaya ho dinismiss. Assuming na meron na ngayong probable cause. Kasi kung may ebidensya ng una, malakas na ebidensya nyo, di refile mo para malaman natin kung pwedeng ilagay sa hukuman na yan. At magkaroon ng pandinig at marinig na natin yung prueba mo at yung depensa naman ni Pastor. And this is a recent na press conference sa Department of Justice. Tinanong din si Justice Secretary Crispin Remulla, Boying Remulla, kung may request ba for extradition. Sabi niya, wala naman. Tapos sinabi niya na may mga request na silipin muli, balikan yung mga kaso na inihain laban kay Pastor na napasara na-dismiss na, silipin daw ulit, balikan ulit. Alam mo yan, alam po ninyo, kaya hindi sila nagre-request ng extradition. Number one, as I said, walang ebidensya. Pag yan in-extradite nyo, di kinulong doon si Pastor. Naku, lalong ipupuspon para nakakulong lang siya. Ngayon nga hindi pa nakakulong, puspon sila ng puspon. Lalo na pag nakakulong yan. Indefinite ang kanyang detention doon. At hindi magiging fair yon kung fairness ang pag-uusapan natin. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.